Humihikbi itong nagtanong. Ang aking master, talagang wala na. Ang Heavenly Emperor noon, hindi pa dapat isang malakas na nilalang na nasa antas ng Diyos. Hindi ba? Maingat na nagtanong si Yeming. Kung noon pa man ay isang malakas na nilalang na nasa antas ng Diyos ang aming master, ang sangkatauhan ay matagal nang pumasok sa antas ng sibilisasyon. Hindi na sana magtatagal hanggang ngayon, umiling ang malaking itim na aso. Ang aking master noon, ay nasa Eternal 8th Realm pa lamang. Ngunit, ang potensyal ng aking master ay sukdulen. Basta't bigyan siya ng sapat na oras, tiyak na magiging Lord God siya. Sayang. Napakasayang. Hindi siya nakatagal hanggang sa huli. Pagkasabi nito, muli siyang nalungkot at umiyak. Inalo siya ni Yeming. Ang patay ay hindi na mabubuhay pa. Mabuti na lang at buhay ka pa. Anong silbi ng buhay ko? Patay na ang aking master. Ayoko na ring mabuhay. Itong malaking itim na aso. Biglang tumalon. Patungo sa unang tuktok ng bundok na hindi kalayuan. Sumalpok siya. Masyadong mabilis. Gusto siyang pigilan ni Yeming. Ngunit wala ng pagkakataon. Narinig lamang ang isang malakas na pagsabog. Gumuho ang tuktok ng bundok. Yumanig ang lupa. Umikot ang bundok. Nagliparan ang mga bato kung saan-saan. Itim na alikabok ang kumalat sa apat na direksyon. Nang hamupa na ang lahat mula sa mga durog na bato. Lumabas ang isang malaking itim na aso. Gumuho ang bundok, siya. Wala man lang gallows. Napairap si Yeming at sinabi, ang taas ng iyong cultivation. Ang ganitong pagpapakamatay ay walang silbi. Kung talagang gusto mong mamatay, may lason ako sa aking katawan. Gusto mo bang subukan? Matamlay na tinitigan siya ng malaking itim na aso at sinabi, walang hiyang nilalang. Bakit ka pumunta sa Longevity Palace? Hindi kaya, gusto mong nakawin ang mga gamit ng aking master. Kakagaitan kita hanggang mamatay. Dali-daling nagtanong si Yeming. Alam mo ba kung paano namatay ang iyong master? Biglang huminto ang sumusugod na malaking itim na aso. Natigilan. Nagtanong ulit, alam mo kung sino ang pumatay sa aking master? Hindi ko alam. Ngunit, ang Ancient Heavenly Court, sa isang iglap lang ay gumuho. Tiyak na may malaking dahilan dito. Ang Heavenly Emperor, bilang isang malakas na nilalang sa Eternal Realm. Hindi bababa sa ilang daang libong taon ang kanyang mabubuhay. Ang kanyang pagkamatay, tiyak na may dahilan. Hindi mo ba gustong alamin ang katotohanan? Ayaw mo bang ipaghiganti ang Heavenly Emperor? Malakas na tanong ni Yeming. Oo, gusto kong maghiganti. Ang mga mata ng malaking itim na aso ay puno ng galit. Tiyak na hahanapin ko ang salarin. Sinabi ni Yeming, matutulungan kita. Sa huli, hindi ka tao. Hindi ka maaaring basta nalang maglakad-lakad sa mundo. Tinitigan ni Yeming ang malaking itim na aso. Isang sulyap lang. At sinabi, kung gayon, pansamantala. Hindi mo nakita kakagaitin hanggang mamatay. Ngayon, sabihin mo sa akin ang iyong pangalan. Ang pangalan ko ay Yeming, sabi ni Yeming. Isang martial cultivator mula sa Tianyuan Continent. Tumango-tango ang malaking itim na aso. Ang iyong potensyal ay hindi masama. Halos hindi nalalayo sa aking master. Pagkasabi nito, bigla niyang idinilat ang kanyang mga mata. Tinitigan si Yeming. Umikot-ikot. Nahihilo na si Yeming sa pag-ikot. Nagtanong siya, hoy, gusto mo pa ba akong kagatin? Isang hindi kapani-paniwalang ekspresyon ang lumitaw sa mukha ng malaking itim na aso. Sumigaw, ang iyong potensyal, bakit napakaganda? Halos hindi na mas mababa kaysa sa aking master. Alam mo ba, ang aking master ay isang upper grade Dao body. Ikaw, bagamat hindi ka pa Dao body, ngunit napakalaki ng iyong potensyal. Ang pag-abot sa Dao body ay abot kamay na. Ang divine body, sa itaas nito ay ang Dao body. Ang ganitong uri ng physique, maaaring makuha sa pamamagitan ng merit steal. Ngunit si Yeming ay hindi kailanman ginawa iyon. Noong una, wala siyang gaanong pera para ipagpalit sa isang pambihirang bagay. Nang maglaon, mas lumalim ang kanyang pag-unawa sa physique. Naunawaan niyang ang pagpapalit sa isang Dao body ay mas mababa kaysa sa pag-angat sa sarili niyang sikap. Na mas mahalaga. At saka, may tiwala siyang hindi magtatagal ay makakarating na siya sa Dao body. Salamat sa papuri, sabi ni Yeming. Hindi niya alam kung ano ang binabalak ng asong ito. Walang anuman. Iwinasiwas ng malaking itim na aso ang kanyang malaking ulo. Ang iyong potensyal ay napakaganda. Basta't buong lakas kang aalagaan ng isang panahon, baka sakaling magkaroon ka na ng mga nagawa. Kahit sa huli, matapos mo ang hindi natapos na huling habilin ng aking master. Kung gayon, ang pag-aalaga sa iyo ay mas may halaga kaysa sa pagpapakamatay ko. Naging interesado si Yeming. Ang huling habilin ng iyong master, ano iyon? Maging Lord God. Pag-isahin ang human race. Gawing isang dakilang sibilisasyon ang martial Dao, sabi ng malaking itim na aso. Ang daang ito, napakahirap.
Hindi ito nagawa ng Heavenly Emperor. Hindi rin ito nagawa ng aking master. At ikaw, napakaliit ng tsansa mong magtagumpay. Ngunit, handa pa rin akong subukan kahit isang beses. Ang ekspresyon ng malaking itim na aso ay puno ng lungkot at pighati. Mukhang hindi siya isang aso, kundi isang matandang nabuhay ng napakatagal. Alagaan ako. Natigilan si Yeming. Hindi mali, sabi ng malaking itim na aso. Gusto kong maging isang malakas na nilalang tulad ng aking master. Pagkatapos, muling buksan ang Heavenly Court. Maging Lord God. Mapaklang ngumiti si Yeming. Sa tingin mo ba, madali lang magtayo ng Heavenly Court? Pagkatapos bumagsak ang Heavenly Court noon, maraming sibilisasyon ang namuno sa Tianyuan. Immortal Dao Civilization, Buddhist Dao Civilization, at iba pa. Walang isa man ang nagtagumpay. Kalmadong sinabi ng malaking itim na aso. Noon, sinabi sa akin ng aking master, ang Martial Dao Civilization ang pinakaangkop para sa pagbangon ng human race. Ngunit, masyadong mababa lamang ang antas nito. Basta't bigyan ito ng oras, ang Martial Dao Civilization ay tiyak na lalampas sa lahat ng sibilisasyon. Ang dahilan ay napakasimple. Ang layunin ng Martial Dao Civilization ay ang pakikipaglaban. Ang human race, kung nais bumangon, ang pinakakailangan din ay ang pakikipaglaban. Naisip ni Yeming. Itong malaking itim na aso ay napakapamilyar sa Longevity Palace. Kahit ano pa man ang kanyang iniisip, totoo man o hindi, sumang-ayon muna siya. Agad siyang nagsabi. Kung gusto mo akong alagaan, natural lamang na maaari. Gusto kong malaman, mayroon ka bang ibang mga kahilingan? Bago ka maging Dao Body at pumasok sa Martial God Realm, wala akong masyadong kahilingan, sabi ng malaking itim na aso. Sa huli, kung hindi ka magiging Martial God, wala ka pa ring kwenta. Mahihirapang gumawa ng malalaking bagay. Minaliit siya ni Yeming. Ngayon, kahit makaharap pa niya ang isang Martial God, hindi siya matatakot. Talagang hindi niya itinuturing na malaking bagay ang isang Martial God. Nagpatuloy ang malaking itim na aso. Mula ngayon, ikaw na ang aking bagong master. Si Heiba. Pagkasabi nito, ang mga paa sa harap ng malaking itim na aso ay lumuhad sa lupa. Nagbigay pugay kay Yeming. Lubhang nagulat si Yeming. Dali-daling sinabi, hindi na kailangan ng ganitong formalidad. Ikaw ang aking master. Ang pagluhod sa iyo ay nararapat lamang, seryosong sabi ng malaking itim na aso. Ang Longevity Palace, ang pundasyon ng aking master. Sa loob, may 3 palasyo, 9 na korte, 24 na mga tanawin. Sa kasalukuyan, kontrolado ko lamang ang isa sa 24 na mga tanawin, ang Shushanjing, Bok Mountain Scenery. Nayanig ang puso ni Yeming. 3 palasyo, 9 na korte, 24 na mga tanawin. Ano ang mga laman nito? Hindi ko alam. Hindi ako nakapunta, sabi ni Heiba. Ang malaking itim na aso. Alam ko lamang na ang 24 na mga tanawin ay kumakatawan sa 24 na uri ng sibilisasyon. Halimbawa, itong Shushanjing, kumakatawan sa Confucian Civilization. Ang Heavenly Emperor noon, para alagaan ng aking master. Ginugol ang kalahati ng kanyang buhay sa pagkolekta ng mga pinakamalalakas na kasulatan mula sa 24 na uri ng sibilisasyon. Nilikha ang 24 na mga tanawin. Noon, ang aking master ay sunod-sunod na nagsanay sa 24 na mga tanawin. Sa huli, saka lamang siya pumunta sa 9 na korte. Pagkatapos ay sa 3 palasyo. Ang ginawa ng Heavenly Emperor ay para alagaan ang aking master para maging isang nilalang na mas malakas pa sa kanya, isang Lord God. Sayang, sa huli, hindi siya nagtagumpay. Yeming, ang ating kinalalagyan ngayon, Shushanjing ba ito? Siyempre hindi, ito ang labas ng Longevity Palace, sabi ni Heiba. Para makapasok sa Shushanjing, kailangang ako ang magbukas ng pahintulot. Dali-daling nagtanong si Yeming. Kung gayon, maaari mo ba akong dalhin sa Shushanjing para tingnan? Umiling si Heiba. Bagamat nararamdaman kong hindi masama ang iyong potensyal, ngunit ikaw, sa huli, ay isang divine body lamang. Hindi Dao Body. Hintayin mong tunay kang maging Dao Body. Saka ka na bumalik para makita ako. Hindi pa huli. Pagdating ng panahon, dadalhin kita papasok sa Shushanjing. Kung sa Shushanjing ay makakamit mo ang ganap na pag-unawa, ang iba pang mga pahintulot ay sunod-sunod na magbubukas. Pagkasabi nito, tinapak ni Heiba ang noo ni Yeming. Isang napakakomplikadong restriction ang lumitaw sa kanyang spiritual world. Lubhang nagulat siya. Anong ginawa mo sa akin? Isang maliit na restriction. Kapag pumasok ka na sa Dao Body, agad ka nitong dadalhin sa Longevity Palace, sabi ni Heiba. Ngayon, maaari ka nang umalis. Pagkasunod na sandali, naramdaman ni Yeming na umikot ang langit at lupa. Pagbaba ng kanyang 2 paa, lumitaw na siya sa Void Heaven Realm. Sa paligid,
Wala ni isang tao. Malinaw na ito ay hindi ang dating lokasyon ng Longevity Palace. Kung hindi, tiyak na dudurugin siya ng grupo ni Crown Prince Wang Jin. Walang saysay na paglalakbay. Wala man lang akong nakuha. Umiling siya. Agad umalis sa Void Heaven Realm. Sa parehong sandali, ang katawan ni Yeming ay inilipat na ni Jiang Zhu palabas ng hotel. Sila ngayon ay nasa daan patungo sa White Tiger Empire. Nang magising si Yeming, naramdaman niya ang isang malambot at mabangong katawan na nagbubuhat sa kanya. Mabilis na tumatakbo. Bigla siyang nagalit at nagtanong, "Bakit tayo aalis?" Nang makita ni Jiang Zhu na nagising na siya, agad siyang huminto. Galit na sinabi, "Nagsasalita ka pa? Sa Void Heaven Realm, nagtagal ka ng ganoon katagal. Muntik na akong mamatay sa pag-aalala." At saka, yung si Feng Wuzhang. Pagkatapos bumalik, sukdulan ng galit. "Natatakot akong saktan niya ang iyong pisikal na katawan. Kaya sinamantala ko ang pagkakataon at itinakas kita." Medyo natawa si Yeming. "Gusto mong pumunta sa White Tiger Empire? Gusto mong makita ang In-Laws Lake? Ha, syempre, ito ang ipinangako mo sa akin. Kailangan mong sumama sa akin." Ikinuyom ni Jiang Zhu ang kanyang mapuputing kamay. "Nagbabanta, huwag mong subukang tumakas sa utang." "Paano naman?" Dali-daling sinabi ni Yeming. "Ako, laging tumutupad sa salita." Sa sandaling ito, ang dalawa ay nasa hangganan na ng White Tiger Empire. Sa kanilang paningin, ang tanawin ay unti-unti nang hindi na ilang. Nagsimula nang lumitaw ang mga lungsod at bayan. Yung In-Laws Lake, matatagpuan sa kanlurang bahagi ng White Tiger Empire. Kailangan pa nilang tawirin ang mahigit kalahati ng teritoryo ng imperyo bago makarating doon. Pagkalakad ng isang bahagi, medyo napagod na si Jiang Zhu. Nagpasya siyang magpahinga sa isang maliit na lungsod sa unahan. Ang munting lungsod na ito, may lawak na 300 milya. Populasyon na malapit sa 10 milyon. Kabilang ito sa mga ilang na lupain sa hangganan. Pagpasok sa lungsod, nanuluyan sila sa isang hotel. Kinaumagahan, oras ng pagkain. Para maunawaan ang lokal na kultura, pumunta sila sa restaurant sa unang palapag para kumain. Napakasigla ng restaurant, mga taong pumapasok at lumalabas. May mga lokal, mayroon ding mga dumadaang panauhin. Yung iba na magkakakilala, mga lokal, ay grupo-grupo, 5-5, 3-3. Habang kumakain ay nag-uusap. "Narinig nyo ba? Ang Blood River Sect, lalabas na naman para pumatay ng tao at kumuha ng dugo para subukan ang dugo." "Sino? Ilang daang taon na. Kung hindi dahil sa pagkakaroon ng Blood River Sect, ang ating Belo City ay matagal nang naging isang malaking lungsod." May nang-ahas pang magsalita ng mahina. "Huwag mong hayaang marinig ng mga taga Blood River Sect. Kung hindi, mahihirapan kang mapanatili ang iyong munting buhay." May sumisigaw pa ng mahina. At saka, ang Blood River Sect. Sa mga dumadaang tao sila kumikilos. "Anong pakialam natin? Ikaw, bulag ka ba? Bakit ka nakikialam sa bagay na walang kinalaman sa atin?" Ang Blood River Sect, kumikilos ng palihim. Ngunit hindi kakaunti ang mga tagalabas na nakakaalam. Mas pipiliin pa nilang lumigoy kaysa dumaan sa ating Belo City. Kung magpapatuloy ng ganito, sa huli, wala nang pupunta rito. Pagdating ng panahon, sa tingin ninyo, saan hahanap ng dugo ang Blood River Sect? Ha, hindi kaya, sa atin ding mga lokal sila kikilos. HMPH, saan galing ang napakaraming iyan? Kahit kumilos pa sila, magsisimula sila sa mga nayon at maliliit na bayan, malamig na sinabi ng isang tao. Pagdating ng panahon, natatakot akong matagal na tayong patay. Anong kinatatakutan? Ginamit ni Yeming ang Heavenly Ear Power. Narinig ang ganitong usapan. Bahagya siyang nagsalubong ng kilay. Itong White Tiger Empire, mayroon pa palang ganito kasamang sekta. Sa sandaling ito, sinabi niya kay Jiang Zhu, "Hindi mapayapa ang lugar na ito. Pagkatapos nating kumain, umalis na tayo." Natural lamang na narinig siya ni Jiang Zhu. Mahina siyang tumango-tango. Pagkatapos kumain, ang dalawa ay hindi na bumalik sa silid. Agad umalis. Pagkalakad ng ilang hakbang, sa unahan ay dumating ang isang grupo ng mga tao. Bawat isa ay nakasuot ng matingkad na pulang damit. Nakatali ang baywang. May dalang mga espada. Masama ang tingin. Nagkasalubong ang dalawang panig. Mga ilang dosenang hakbang ang layo. Nang magtanong ang isang tao mula sa kabilang panig, "Kayo ba'y dumadaan lang?" Kalmadong sinabi ni Yeming, "Oo, anong gusto ninyong gawin?" Hindi sumagot ang taong iyon. Iwinasiwas ang kamay at sinabi, "Hulihin sila, ngayon." Sa wakas, sapat na. Sa isang iglap, 4 na taong nakapula ang sumugod. Iniabot ang kamay para hulihin sina Yeming at Jiang Zhu. Sila, pinigilan nila ang kanilang aura. Mukhang walang pinagkaiba sa mga ordinaryong tao. Sila rin, ang grupong ito. Malas ang mata. Sinong hindi magandang saktuhan?
Kailangan pa talagang sila ang paglaruan. Si Yeming, hindi man lang gumalaw. Ang invisible sword ay naging isang manipis na hibla ng espada. Mabilis na gumalaw ng kaunti. Yung apat na gustong hamuli sa kanila, ang dalawang kamay nila. Sapat sa pulso, ay nahiwalay. 8 duguan na kamay ang bumagsak sa lupa. Ang mga daliri sa itaas ay gumagalaw pa. Pagkasunod na sandali, ang apat na tao ay niyakap ang kanilang mga walang kamay na braso. Sumisigaw sa sakit ng walang tigil. Yung taong nagutos kanina na nakapula, alam niyang nakaharap sila ng malakas na kalaban. Sa sandaling ito, pinisil niya ang isang talisman. Mukhang, tumatawag ng tulong. Malamig na ngumiti si Yeming at sinabi, "Kayo ang naghanap nito. Huwag niyo akong sisihin sa pagiging masama." Yung taong nakapula ay itinuro si Yeming. Sumisigaw, "Bata, huwag kang basta-basta kumilos. Alam mo ba kung sino ang aming sect master?" Ang matandang iyon ay isang martial saint. Isang daliri lang niya. Kaya ka nang durugin hanggang mamatay. Kung matalino ka, agad kang sumuko. Kung hindi, kahit si Heavenly King Lao Tzu ay hindi ka mailigtas. Martial saint ba? Tumango si Yeming. Napakagaling. Hihintayin ko siya. Hindi pa tapos magsalita, 2 martial monarchs ang bumaba mula sa kalangitan. Ang 2 martial monarchs na ito. Isang lalaki at isang babae. Parehong nasa katanghaliang gulang ang itsura. Yung lalaki, maitim at pangit. Pandak pa. Ngunit nakasuot ng isang malaking lilang gintong damit. Tila sa ganoong paraan lamang maipapakita ang kanyang karangyan. Yung babaeng martial monarch naman, medyo normal lang. Ngunit, napakatanda na. Naglalagay pa rin ng kolorete at pulbos. Nakakainis tingnan. Haha, yun pala. 2 munting bata. Ngumisi ang lalaking martial monarch. At saka, ang babaeng batang ito, napakaganda ng itsura. Ikatlong tiya. Ang babaeng ito ay sa akin na. Yung tinawag na ikatlong tiya. Ang babaeng martial monarch ay tumawa ng mahina, sinuri si Yeming at sinabi, "Itong munting kapatid na ito, guwapo ka rin. Kung gayon, sa akin ka na para alagaan." Inilabas ni Yeming ang dragon spike. Kalmadong sinabi, "Kung makakayanan ninyo ang isang hampas ko, patatawarin ko kayo sa kamatayan." Haha, tumawa ng malakas ang lalaking martial monarch. Magaling. Ilang taon nang hindi ako nakakita ng ganito kayabang na bata. Hindi pa tapos ang kanyang pangungutya. Kumilos na si Yeming. Ang dragon spike, boom, isang tunog na palm unit sa hangin. Piniga nito ang espasyo hanggang sa ito'y umikot at magbago. Halos gumuho na. Ito, ang lakas nito ay walang kapantay. Boom, sa harap ng kabilang panig. Blood River Divine Fist. Malakas na sumigaw ang lalaking martial monarch. Isang malaking kamao na kulay matingkad na pula ang lumabas mula sa kanyang katawan. Direktang sumalubong sa dragon spike. Boom. Isang malakas na pagsabog, yung tinatawag na Blood River Divine Fist, sumabog. Ang dragon spike naman, wala man lang hadlang. Malapit na damaykit sa ulo ng lalaking martial monarch. Bang! Isang tunog ang umalingaw-ngaw. Ang lalaking martial monarch, sa isang iglap, ay naduraj hanggang maging karne. Si Yeming, ay isang taong naghari sa daan ng pagsubok. Ang ganitong klaseng martial monarch mula sa ligaw na landas, paanong magiging kalaban niya? Huwag mong sabihing galing lang sa maliit na sekta. Kahit pa mga martial monarchs mula sa 9 na dakilang Holy Lands at 4 na dakilang Divine Lands, hindi sila pinapansin ni Yeming. Isang galaw lang, kaya na niya silang patumbahin. Ikaw, yung babaeng martial monarch, natigilan. Sukdulan ng pagkagulat, pinatay mo siya. Lumapit si Yeming sa babaeng martial monarch. Sinabi, "Gusto mong mamatay, o mabuhay?" Gusto. Natakot ang babaeng martial monarch. Isang hampas lang ni Yeming. Pinatay na niya ang kasamahan niyang mas malakas pa sa kanya. Ito, nagpatigil sa kanya ng lubusan sa paglaban. Flop, isang tunog. Lumuhad siya sa lupa. Malamig na sinabi ni Yeming. "Mayroon akong ilang mga tanong. Mas mabuting sumagot ka ng tapat." "Oo po, tiyak na sisigat ako ng tapat," sunod-sunod na sinabi ng babaeng martial monarch. "Ang Blood River Sect, bakit kailangang mangolekta ng dugo?" tanong niya. Sinabi ng babaeng martial monarch. "Ito, kailangang magsimula sa pinagmulan ng Blood River Sect." Ang tagapagtatag ng Blood River Sect, dati siyang isang ordinaryong magbubundok. Sa isang pagkakataon, nahulog siya sa isang bangin. Sa loob ng bangin na iyon, may isang daanan na kumukonekta sa ilalim ng lupa, sa Blood River. Ang Blood River, ano ba talaga ang bagay na iyon? Mausisang nagtanong si Yeming. Nalaman lamang ng mga tao sa huli, sa ilalim ng bangin na iyon, dating nakakulong ang isang blood demon. Yung blood demon na iyon, ang lakas niya ay dapat napakalakas. Kabilang siya sa mga malalakas na nasa Eternal Realm. Pagkatapos masupil at linisin ang blood demon, naging Blood River ito.
Sa loob ng Blood River, ang sariwang dugo ay naglalaman ng mga alaala ng sinaunang blood race. Pagkatapos, yung magbubundok na iyon, uminom ng dugo mula sa Blood River. Mula noon, tumahak siya sa landas ng cultivation. Nilikha niya ang Blood River Divine Art, at itinatag ang Blood River Sect, sabi ng babaeng martial monarch. Ang pagsasanay ng Blood River Divine Art, nangangailangan ng pagsipsip ng sariwang dugo. Lalo na ang sariwang dugo ng mga cultivators. Sa ganoong paraan lamang kami maaaring patuloy na umunlad. Ngunit, habang dumarami ang mga disipulo ng Blood River Sect, ang kailangang sariwang dugo ay palaki ng palaki. Ito, nagpipilit sa amin na walang tigil na kumilos laban sa mga dumadaang panauhin. Para matugunan ang pangangailangan. Pagkarinig dito, naalala ni Yeming yung Bloodbath Demon na nakaharap niya dati. Pakiramdam niya, pareho silang mula sa Blood Race lineage. Kaya nagtanong siya, sa loob ng Blood River Sect, mayroon bang lumitaw na Bat Demon? Tumango ang babaeng martial monarch. Ang aming lolo noon, nag-alaga ng ilang mga alagang hayop. Isa sa mga iyon, ay ang Bat Demon Ancestor. Nagtanong si Yeming, ang lolo, iyon ba ang Blood River Ancestor? Yung dating magbubundok, sinabi ng babaeng martial monarch. Buhay pa siya ngayon, ngunit umatras na siya sa likod ng mga eksena. Nakatuon sa cultivation. Hindi na gaanong nakikialam sa mga gawain sa loob ng sekta. Yung Blood River Ancestor, ano ang kanyang cultivation? Naging maingat si Yeming. Si Lolo, ay nasa 5th level ng Dharma Heaven Realm. Ang kanyang lakas ay malalim at hindi mahulaan, sabi ng babaeng martial monarch. Lahat ng sinabi ko, ay pawang katotohanan. Nakikiusap ako, huwag mo akong patayin. Pagkarinig na ang kabilang panig ay isang Divine Spirit level powerhouse. Nawalan na ng interes si Yeming. Wala rin siyang panahon para makipaglaban sa isang Divine Spirit. Mas mabuti pang tumakbo na lang. Ngunit, ang sumunod na sinabi ng babaeng martial monarch ay nagpabago ng kanyang isip. Oo nga pala, ang Blood River Ancestor, halos 100 taon na siyang nag-aalaga ng isang Blood Infant sa loob ng Blood River. Tila, malapit nang magtagumpay. Blood Infant, ano na naman iyon? Mausisang nagtanong si Yeming. Ang Blood Infant ay isang buhay na nilikha ng Blood River. Pagkapanganak pa lang, magkakaroon na ito ng realm na katumbas ng Divine Spirit level, sabi ng babaeng martial monarch. Ang potensyal ng Blood Infant ay sukdulen. Kapag lumaki na ito, magiging kanang kamay ni Lolo. May tanong si Yeming. Sa loob ng Blood River, puno ng sariwang dugo. Bakit hindi kayo direktang uminom? Bagkos ay kukuha pa kayo ng dugo para subukan at kainin. Bamantong hininga ang babaeng martial monarch. Si Lolo, hindi kami kailanman pinapayagang pumasok sa Blood River. Dahil, kapag uminom ng tubig mula sa Blood River, makukuha ang mga alaala at Xuancheng, inheritance, legacy, ng blood race. Sa ganoong paraan, posibleng malampasan namin siya. Sa huli, si Lolo noon, isa lamang siyang ordinaryong magbubundok. Limitado ang kanyang potensyal. Napakadaling malampasan ng iba. Tumango-tango si Yeming. Halos naintindihan na. Sinabi niya, alam mo ba ang pasukan ng Blood River? Nag-alinlangan sandali ang babaeng martial monarch. Sinabi, ang Blood River Ancestor, nag-set up ng Blood River Grand Array sa pasukan. Imposibleng makapasok ka. Hindi mo na kailangang alalahanin iyan. Sabihin mo sa akin ang lokasyon. Sapat na, walang pakialam na sinabi ni Yeming. Sunod-sunod na tumango ang babaeng martial monarch. Oo po, yung pasukan ng Blood River, nasa kanluran mismo ng Purple Crystal Mountain. Sa tapat, sa ilalim ng bangin. Una, tapusin mo muna ang mga taong ito. Ikaw ang manguna sa daan, kalmadong sinabi ni Yeming. Binuka ng babaeng martial monarch ang kanyang bibig. Dumura, isang hibla ng dugong liwanag ang lumipad palabas. Yung mga natitirang taong nakapula, sinalakay ng dugong liwanag. Agad silang namatay. Sa ganitong uri ng babaeng demonyo. Si Yeming ay walang awa. Ang direktang pagpatay ang pinakamadali. At saka, gusto rin niyang gamitin ito para tingnan ang mga alituntunin ng pagpapatakbo ng Blood River Grand Array. Ito ay isang Grand Array na may libu-libong mga restriction. At hindi bababa sa 30 layer ng mga restriction. Hindi nakapagtataka kung bakit kaya nitong ikulong at patayin ang mga martial gods. Mahirap, bulong ni Yeming. Pinag-iisipan ng paraan para sirain ito. May paraan ba? Tanong ni Jiangzu. Umiling si Yeming. Hindi sapat ang aking lakas. Kailangan ko ng tulong ng iba. Pagkasabi nito, inactivate niya ang information talisman. Hindi nagtagal. 2 sinag ng liwanag ang bumagsak mula sa langit. Sila ay sina Xiao Qiang at Jiruzu. Ang dalawang ito ay laging palihim na sumusunod. Hindi nagpapakita. Ngayon, nang tawagin ni Yeming, agad silang lumitaw.
Nagtatakang sinuri sila ni Jiang Zhou at sinabi, "Magaling, may dala ka pa palang mga dakilang eksperto sa tabi mo. Hindi nakapagtataka kung bakit ganyan kakalmado at hindi natatakot sa gulo." Ngumisi si Yeming ng isang beses at ipinakilala. Siya si Ji Ruzu. Siya si Xiao Qiang. Pareho silang mga alagad ko. Ngumiti si Jiang Zhou at sinabi, "Talagang dapat kang magkaroon ng ilang magagandang alagad. Tulad ng aking ilang mga kapatid na prinsipe. Bawat isa sa kanila ay may mga alagad na nasa antas ng martial god." Tiningnan ni Ji Ruzu si Jiang Zhou at sinabi, "Hindi masama ang itsura. Bagamat hindi karapat-dapat sa aming young master, bahagya ng magagamit." Muntik nang mapatalon si Jiang Zhou. Anong ibig sabihin ng bahagya ng magagamit? Ako, isang marangal na prinsesa ng imperyo, ay ginagamit ng mga tao. Nakita ni Yeming na hindi maganda ang sitwasyon. Pinagsabihan niya, "Ruzu, anong pinagsasabi mong kalokohan?" Ngumisi si Ji Ruzu ng isang beses at sinabi, "Young master, lumaki na kayo, at naging martial monarch na. Hindi na kailangang panatilihin pa ang pagiging birhen. Oras na para mag-asawa ng ilang kerida para magpatuloy ang lahi." Hindi na alam ni Yeming kung ano ang sasabihin. Mag-asawa ng ilang kerida. Galit siyang nagsabi, "Ang ganitong bagay, hindi mo na kailangang pakialaman. Ngayon, tulungan mo akong sirain itong Blood River Grand Array." Tumingin si Ji Ruzu sa bangin ng bundok. May pagmamaliit na sinabi, "Walang kwenta. Isang maliit na array. Madaling sirain. Hindi ko kayang sirain ito ng pilit. Sinasabi ko lang sa iyo ang paraan para sirain ang array." Pagkatapos ay sinabi niya ang tatlong kahinaan ng Blood River Grand Array. Pagkarinig ni Ji Ruzu, ngumiti siya at sinabi, "Young master, sa ganitong paraan, itong Blood River Grand Array ay talagang basura." Pagkasabi nito, itinuro niya ang isang daliri, at isang hibla ng gintong liwanag ang tumama sa bangin ng bundok. Agad na bumulwak ang blood chi. Isang blood chi vortex ang dahan-daang nabuo. Sinabi ni Yeming kay Xiao Qiang, "Protektahan mong mabuti si Jiang Zhou. Ruzu, sumama ka sa akin pababa." Pagkasabi nito, tumalon ang mag-amo sa vortex at nawala. Gusto ring sumunod ni Jiang Zhou ngunit pinigilan siya ni Xiao Qiang. "Prinsesa Zhou, makinig kayo sa aming master. Maghintay tayo sa labas. Huwag po kayong mag-alala. Ang batang si Ji ay napakagaling. Hanggat nariyan siya, walang makakasakit kay young master." Nagulat si Jiang Zhou at sinabi, "Yung si Ji Ruzu, ang kanyang cultivation, tila napakataas. Hindi kaya, nasa Fapthin 9 realms na siya." Ngumisi si Xiao Qiang, "Ako ay nasa Fapthin 2nd realm. Sa harap niya, wala akong kwenta kumpara sa isang utot. Sa aking hula, siya ay marahil isang karakter na nasa Eternal Life realm." Napasinghap ng malamig na hangin si Jiang Zhou. Eternal Life realm. Hindi ba't maihahambing na siya sa mga nangungunang karakter sa Tianyuan Rankeng? Ngunit bakit ang isang taong tulad niya ay sumusunod sa walang kasakatang si Yeming? Hindi kaya, may gusto siya sa kanya. Si Yeming, na hindi alam kung ano ang iniisip ni Jiang Zhou, ay pumasok sa blood chi vortex. Hindi nagtagal, siya at si Ji Ruzu ay lumitaw sa ilalim ng bangin ng bundok. Isang malawak na ilog na dumadaloy ang dumaan sa gitna. Sa magkabilang pader ng bato, may mga kuweba na kasing taas ng kalahating tao. "Siguro, iyon na ang pasukan ng Blood River," sabi niya. Iwinasiwas niya ang kanyang kamay. Nanguna sa pagpasok sa kuweba. Sa loob ng kuweba, lumipad sila ng isang oras Chino. Palalim ng palalim sila sa lupa. Pakiramdam niya, hindi bababa sa 100 milya na ang kanilang ibinaba. Pagkatapos, sa unahan, nagsimulang may blood chi na humahampas sa mukha. Ang blood chi na ito ay may kasamang kasamaan. Huminga ng isang beses si Yeming. Nakaramdam ng matinding pagkabalisa. "Malapit na," sabi niya. Agad hamarang si Ji Ruzu sa harap ni Yeming. Pinalitan siya sa pangunguna. Hindi nagtagal. Pumasok sila sa isang malaking kuweba sa ilalim ng lupa. Ang kapal ng blood chi, halos hindi na makita ang 5 daliri. At sa loob ng malaking kuweba na ito, isang blood river ang tahimik na dumadaloy. Ang lapad nito ay humigit kumulang 10 milya. Ang haba, hindi makita ang dulo. Ito na ang Blood River. Lumapit si Yeming sa pampang ng ilog. Isinawsaw ang daliri sa dugo ng Blood River. Ang dugong tubig na ito, walang amoy na lanza. At saka, hindi rin malapot. Walang pinagkaiba sa ordinaryong tubig. Kumislap ng malamig na liwanag ang mga mata ni Ji Ruzu. Sinabi, "Young Master, ang Blood River na ito, tiyak na nabuo mula sa isang dakilang demonyo. Sa loob nito, tiyak na may nabuong malalakas na Blood River Leafy Forms. Ang mga Leafy Forms na ito, itinuturing na Blood Demon Life Extension." Tumango-tango si Yeming. Ang dahilan kung bakit ako napunta rito, ay dahil naisip ko rin ang puntong ito.
Ang Blood River, kung kaya nitong mag-incubate ng blood infants, tiyak na kaya rin nitong mag-incubate ng ibang mga leafy forms. Kapag nakalabas ang mga leafy forms na ito sa Blood River, tiyak na magdudulot ito ng madugong kaguluhan. Hindi ko alam kung gaano karaming inosenteng tao ang mamamatay. Ngumiti si Jiruzu at sinabi, Young Master, napakadakila ng inyong habag. Ang ibang mga cultivators, wala silang pakialam sa buhay at kamatayan ng mga ordinaryong tao. Ginagawa ko lamang ito ayon sa aking konsensya, hindi ito matatawag na habag. Mahinahong sinabi ni Yeming. Sa mundong ito, ang kabutihan at kasamaan ay likas na mahirap tukuyin. Bawat tao ay may iba't ibang pananaw. Ang paghahati sa kabutihan at kasamaan ay iba rin. Habang nag-uusap ang dalawa, pumasok sila sa loob ng Blood River. Hindi nagtagal, biglang tumalon mula sa Blood River ang maraming mga halimaw. Ang mga halimaw na ito, ang anyo ay parang mga bagong silang na sanggol. Ngunit sa likuran, may dalawang pakpak. Ang dalawang kamay, walang kamay. Kundi dalawang matatalim na tinik. Ang kanilang mga ngipin, pino at matatalim. Ang kanilang mga mata, ay kulay lila. Owa, owa, sumigaw ang mga halimaw at sumugod. Hindi gumalaw si Yeming. Iwinasiwas ni Jiruzu ang kanyang manggas. Ang mga halimaw na ito ay sunod-sunod na sumabog. Namatay sa tubig o sa pampang. Ang mga halimaw na ito, hindi bababa sa martial ancestor ang lakas. Nagsalubong ang kilay ni Yeming. Marahil, mga mababang antas na halimaw pa lang ito. Sayang, ang aking Divine Demon Banner ay wala rito. Kung hindi, malamang marami akong mahuhuli. Nag-isip sandali si Jiruzu at sinabi, Young Master, sa katunayan, maaari ninyong tanggapin ang alaala ng Blood River. Ang cultivation ng Blood Race. Bagamat masama, ngunit mayroon ding mga angkop na bahagi. Ang mga teknik sa mundo, kung gagamitin sa tama, tama. Kung gagamitin sa mali, mali. Sa esensya, wala namang gaanong pinagkaiba. Natigilan si Yeming. Pinapasanay mo ako ng demonic arts ng Blood Race. Hindi naman kailangang sanayin ito. Maaari itong magbigay sa Young Master ng inspirasyon. May makukuha kayo, sabi ni Jiruzu. Ang mga dakilang nilalang sa human race, karamihan ay maraming nabasang libro. Hindi sila nakakulong sa orthodox techniques. Nag-isip sandali si Yeming at sinabi, Tama ka. Pagkasabi nito, kumuha siya ng isang dakot na dugo. Nilunok ito. Ang dugo, walang anumang lasa. Pagpasok sa tiyan, naging hindi mabilang na maliliit na enerhiya. Nagsaayos. Nagsama-sama, naging masamang talismans. Pumasok sa kanyang spiritual world. Maliwanag. Sa isip niya, maaari lamang itong gamiting sanggunian. Hindi maaaring kopyahin ng basta-basta. Siyempre, ang nakuha sa pagkakataong ito ay napakalaki pa rin. Dahil ang tinatawag na bato sa ibang bundok, maaaring gamitin para pakinisin ang Jade. Ang paraan ng cultivation ng Blood Race ay may napakalaking inspirasyon sa kanya. Si Jiangzu, marahil ay nagmamadali ng bumalik. Sa sandaling ito, lumabas siya sa Blood River. Bumalik sa itaas ng bangin ng bundok. Sa ibabaw ng bangin ng bundok, wala ni isang tao. Wala ang anino ni na Xiao Qiang at Jiangzu. Nasaan ang mga tao? Nagulat siya. Tumingin sa apat na direksyon. Ngunit wala talagang anuman. Hindi kaya, may nangyari. Agad nag-alala ang kanyang puso. Mabilis niyang natuklasan, hindi kalayuan. Ang unang taluktok ng bundok ay gumuho. Ang paligid ng taluktok ng bundok ay puno rin ng mga sirang puno at nagkalat na mga bato. Malinaw na, may naganap na matinding labanan dito. Xiao Qiang. Inactivate niya ang information talisman. Nakipag-ugnayan kay Xiao Qiang. Mabilis. Isang mahinang boses ang umalingaw-ngaw. Master, malubha akong nasugatan. Hindi ako makapunta. Agad tumaas ang puso ni Yeming. Sino ang nanakit sa iyo? Si Jiangzu. Mga tao mula sa White Tiger Empire. 3 Shenming. 4 na martial gods. Lahat sila ay napakalakas. At saka, may hawak silang mga divine artifacts. Tila, nakilala nila ang pagkatao ni Jiangzu. Pagkakita pa lang, mabigat agad ang kamay. Sinaktan ako. Pagkatapos, banihag si Jiangzu. Mga tao mula sa White Tiger Empire. Nagsalubong ang kilay ni Yeming. Hindi kaya, mga miyembro ng Imperial Family. Marahil, sabi ni Xiao Qiang. Isa sa kanila ay nagpakilalang Crown Prince. At sinabi pa, kapag nahanap si Master, tiyak na ipaparanas niya sa inyo ang hindi makapamuhay, ang hindi makametay. White Tiger Crown Prince. Ngumisi si Yeming ng isang beses. Yun pala, siya. Siguro, si Feng Wuzhang ang nagsabi sa kanya ng impormasyon tungkol sa akin at kay Jiangzu. Ngunit, paano niya nahanap ang lugar na ito? Xiao Qiang, hindi mo ba alam? Master. Ilang panahon na ang nakalilipas, mula sa bangin ng bundok ay lumabas ang isang hibla ng bloodlight.
Kahit sa layong 10,000 milya ay makikita. Mula noon, maraming mga eksperto ang pumunta rito. Ngunit lahat sila ay labis na nag-iingat sa bagay sa loob. Hindi nang ahas pumasok sa Blood River para tingnan. Sa pagkakataong ito, naunawaan na ni Yeming. Siguro, si Jiruzu ang gumawa ng ingay. Siya na nasa loob ng Blood River, hindi niya naramdaman. Ngunit nakita ito ng mga tao sa itaas. Huminga siya ng malalim at sinabi, "Magpagaling ka ng maayos. Pupunta ako para iligtas si Jiangsu." Master, si Jiangsu, bilang prinsesa ng White Tiger Empire, hindi nila siya gagalawin. Si Master ang dapat mag-ingat, payo ni Xiao Qiang. Kalmadong sinabi ni Yeming. Huwag kang mag-alala, gusto ko pang isama si Jiangsu sa In-laws Lake. Sa pagkakataong ito, hindi ako aalis. Hindi pa siya tapos magsalita. Pinutol na niya ang koneksyon kay Xiao Qiang. Ang White Tiger Empire, matatagpuan sa kanluran ng Tianyuan Continent. Sa loob ng 5 dakilang imperyo, ang White Tiger Empire ay medyo mas mahina. Ang lawak nito ay pinakamaliit. Ang lakas ng militar ay pinakamahina rin. Ngunit, ang White Tiger Empire at ang ibang 4 na dakilang imperyo ay may magandang relasyon. Ang pamahalaan naman ay pinakamatatag. Ang komersyo at kalakalan ay sukdulang masagana. Kung pag-uusapan ng buwis, ang White Tiger Empire naman ang pinakamataas sa 5 dakilang imperyo. Pagpasok sa White Tiger Empire, nag-disguise si Yeming. Nagbago ng itsura. Pagkatapos, nakipag-ugnayan sa Hao Tianzhao. Sa pamamagitan ng Hao Tianzhao, mabilis niyang nakuha ang balita. Si Jiangsu ay nasa White Tiger Empire nga. Ngunit sa kasalukuyan, ay kontrolado. Ang panig ng Vermilion Bird Empire ay nagpadala na rin ng tao rito. Naghahanda ng dalhin si Jiangsu palayo. Si Jiangsu, pagkatapos bumalik, tiyak na makakatanggap ng parusa. Sa isip ni Yeming, kailangan ko siyang iligtas. White Tiger Imperial Palace, White Tiger Crown Princess Mansion. Malamig ang ekspresyon ni Kwang Thai Thung habang nakatitig kay Jiangsu. Nagtatanong, talaga bang hindi mo alam kung nasaan si Yeming? Paano ko malalaman? Malamig na sinabi ni Jiangsu. Hindi naman kami magkakilala. Hindi magkakilala. Hindi magkakilala. Tatakas kayo ng magkasama. Galit na sabi ni Kwang Thai Thung. Huwag mong akalain na dahil mahal ka ni ama, hindi kita gagalawin ng mabigat. Sasabihin ko sa iyo, bago ako dumating, nag-utos si ama. May karapatan akong hatulan ka. Nayanig ang malambot na katawan ni Jiangsu. Nagsisinungaling ka. Hinding-hindi mag-uutos ng ganyan si ama. Malinaw na ayaw niyang maniwala. Ngumisi si Kwang Thai Thung. Nagsisinungaling ako. Ang Imperial Decree, magsisinungaling din ba? Pagkasabi nito, inihagis niya ang isang rolyo ng Imperial Decree kay Jiangsu. Kinuha ito ni Jiangsu. Binuksan. At tiningnan. Ang isang pangungusap sa itaas, ay parang tinamaan siya ng kidlat. Ay escort ni Kwang Thai Thung si Prinsesa Piaozu pabalik sa korte. Kung lalaban, patayin agad. Sa isang iglap, tumulo na parang ulan ang mga luha ni Jiangsu. Yung mapagmahal na ama, paanong naging ganito kalupit ang puso? Piaozu, natatakot ka na ngayon, malamig na sinabi ni Kwang Thai Thung. Sabihin mo na, nasaan si Yeming na iyon? Isa lamang siyang hamak na karaniwang tao. Paanong karapat dapat siya sa iyo? Bilisan mo. Iwanan mo na siya. Pagbalik, hahanapan ka ni kapatid ng isang anak ng maharlika. Hindi ba't mas malakas pa iyon kaysa sa hamak na karaniwang taong iyon ng 10,000 beses? Tumahimik ka. Malamig ang mukha ni Jiangsu. Ang aking mga bagay, wala kang karapatang pakialaman. Pak, galit na iwinasiwas ni Kwang Thai Thung ang kanyang kamay. Isang sampal. Natumba si Jiangsu sa lupa. Dugo ang tumulo mula sa gilid ng kanyang bibig. Ngunit, wala pa ring ekspresyon ang kanyang mukha. Malamig na sinabi, huwag kang umasang makakakuha ka ng impormasyon tungkol sa kanya mula sa aking bibig. Hindi makakuha, walang problema. Huwag mong kalimutan, si kapatid ay bihasa sa soul-searching technique, ngumisi si Kwang Thai Thung. Ang sakit ng paghahanap sa kaluluwa, ayaw mo sigurong maranasan. Ano? Nanginginig ang buong katawan ni Jiangsu. Ngunit mahigpit niyang kinagat ang kanyang mapuputing ngipin. Hindi umimik, suminghal ng malakas si Kwang Thai Thung. Piaozu, hindi ka talaga natatakot mamatay hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Kung gayon, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Pagkasabi nito, iniabot niya ang kanyang kamay patungo sa mukha ni Jiangsu. Gagamitin na sana niya ang dakilang soul-searching divine ability. Tigil, Kwang Thai Thung. Ganyan lang ba ang kakayahan mo? Pati sarili mong kapatid, gusto mo pang saktan. Sa loob ng pangunahing bulwagan, isang guard ang biglang tumayo. Ang guard na ito, ay si Yeming.
Kahapon pa, pinatulog na niya ang isang guard. Nagpanggap siyang siya. Nakapasok sa Crown Princess Mansion. Anumang oras, handa siyang iligtas si Jiangsu. At sa sandaling ito, malapit nang hanapin ang kaluluwa ni Jiangsu. Kahit ano paman, hindi niya kayang maupo lang at manood. Kailangan niyang tumayo para pigilan ito. Natigilan si Kwang Thai Thung. Agad tumawa ng malakas. Yeming, talagang hindi ka alam ang kamatayan. Nang ahas ka pang lumitaw ng mag-isa. Magaling, napakagaling. Walang pakialam si Yeming. Ay nalalayan niya si Jiangsu na tumayo. Mahinang sinabi, tanga ka talaga. Hindi mo ba kayang sabihin sa kanya ang kinaroroonan ko? Kailangan mo pang magtiis ng hirap. Ang magagandang mata ni Jiangsu ay puno ng luha. Sinabi, ikaw ang tanga. Bakit ka pumunta? Kaya mo namang umalis. Hindi ba? Hindi makakaalis, sasamahan kita, ngumiti si Yeming. Nayanig ang puso ni Jiangsu. Biglang, umiyak siya ng malakas. Tila parehong malungkot at masaya. Pero, ayokong mamatay ka. Kalmadong sinabi ni Yeming. Gustong pumatay sa akin. Si Kwang Thai Thung na ito, ang ganitong klaseng hanggal, hindi niya pa kaya. Nagalit si Kwang Thai Thung at sinabi. Anong sinabi mo? Kalmadong sinabi ni Yeming. Sinasabi kong, ikaw na hanggal na ito, huwag kang umasang mapipigilan mo ako. Mga tao, hulihin siya. Agad tumalon mula sa paligid ang mahigit 10 martial gods at Shenming. Ilang malalakas na divine senses ang dumagan pababa. Tinamaan sina Yeming at Jiangsu. Ngunit, kakaiba, sina Yeming at Jiangsu, tila dalawang ilusyon lamang. Hindi man lang naapektuhan. Naramdaman ni Kwang Thai Thung na hindi maganda. Galit na sinabi, anong nangyayari? Ngumiti si Yeming ng isang beses at sinabi, kahapon pa ako dumating. Sa isang araw na ito, hindi ako nagpahinga. Nag-set up ako rito ng isang illusion transfer grand array. Ako at si Jiangsu, nasa 10,000 milya na ang layo. Ang nakikita ninyo, ay ilusyon lamang. Pagkasabi nito, nawala silang dalawa. Halos mabaliw na si Kwang Thai Thung. Galit na sumigaw, mga tao, bilisan nyo, habulin sila. Hindi mabilang na mga eksperto ang lumabas mula sa Crown Princess Mansion. Nagtungo sa 4 na direksyon para habulin sila. Hindi nagtagal, lumabas din ang mga eksperto ng White Tiger Empire. Naghanap sa 4 na direksyon. Ngunit, sa lawak ng mga tao, nasaan ang anino ni Yeming at Jiangsu? Hanggang sa halos maubos na ang mga tao sa Crown Princess Mansion, saka lamang lumitaw sina Yeming at Jiangsu sa isang hindi kapansin-pansing sulok. Pinunasan niya ang malamig na pawis at sinabi, grabe, kung hindi dahil sa katangahan ni Kwang Thai Thung, talagang hindi ko siya maloloko. Yun pala, saan siya nag-set up ng kung anong illusion transfer grand array. Ang in-setup niya, ay isa lamang concealment array. Kung hindi dahil sa pagkataranta ni Kwang Thai Thung, at masusing naghanap, tiyak na makakahanap ng bakas. Pinunasan ni Jiangsu ang kanyang mga luha at sinabi, ikaw lang ang may ganito kalaking tapang. Halika na, hinayla ni Yeming si Jiangsu. Masyadong mapanganib dito, kailangan pa nating pumunta sa In-laws Lake. Si Jiangsu, ay isang marangal na prinsesa. Kailanman ay hindi siya naging ganito kalungkot tulad ngayon. Hindi niya inaasahan, ang mapagmahal na amang si Great Emperor ng Vermilion Bird, ay mag-uutos ng pagpatay sa kanya. Siya rin, hindi pa naging ganito kasaya tulad ngayon. Dahil, may taong handang isugal ang buhay, para iligtas siya sa gitna ng panganib. Gamit ang Filong Dun, Flying Dragon Shield. Mabilis na umalis si Yeming sa Imperial Palace ng Earth Sovereign. Papunta na sana siya nang biglang nahihiyang sinabi ni Jiangsu. Pagod na ako. Natigilan si Yeming. Pagod na. Naisip niya, ikaw, isang marangal na martial monarch. At saka, ako ang laging lumilipad. Saan galing ang pagod na ito? Ngunit, babae naman siya. Ang magagawa lamang niya ay sabihin. Gusto mo bang, magpahinga muna sandali? Umiling si Jiangsu. Mas mabuting lumayo muna tayo sa Imperial Palace ng Earth Sovereign. Kinamot ni Yeming ang kanyang ulo. Kung gayon, paano na ngayon? Naiinis na sinabi ni Jiangsu. Ikaw ba, isang tuod? Hindi mo ba kayang buhatin ako? Agad na pairap si Yeming. Noon, nagpapasalamat pa ako sa iyo sa pagbubuhat mo sa akin mula sa Azure Dragon Empire hanggang sa Earth Sovereign Empire. Ngayon, ilang araw pa lang ang lumipas, ikaw naman ang nagpapabuhat sa akin. Ayaw mong malugi, ano? Habang bumubulong, yumuko pa rin siya para buhatin si Jiangsu sa kanyang likuran. Sa isang iglap, naramdaman niya ang isang pares ng malambot at malalaking bagay na dumadagan sa kanyang likuran. Pagkatapos, isang pares ng mapuputi at mananipis na braso ang pumulupot sa kanyang leeg. Ang mabangong amoy ay umaatake.
Ang init at lambot ay nasa kanyang mga balikat. Hoy, tanga, umalis ka na. Hiyang-hiya at naiinis na sabi ni Jiangsu. Ngumisi si Yeming. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang isang pares ng hita. Sa paghawak, madulas. Medyo malamig, malambot. Hindi niya mapigil ang mayanig ang kanyang puso. Sinabi, kung gayon, kumapit ka. Sa sandaling ito, lumipad siya papaitaas. Mabilis na nagtungo pa kanluran. Sa sandaling ito, hating gabi na. Dahil napakataas ng kanilang lipad. Malinaw nilang nakikita ang buong kalangitan na puno ng mga bituin. Tumingala si Jiangsu. Ang kanyang magandang mukha ay puno ng kapayapaan at saya. Mahinang sinabi, Yeming, babae ako. Sa hinaharap, hindi mo ako pwedeng apihin. Napairap si Yeming. Inapi kita. Paanong hindi ko matandaan? At saka, gusto ko mang apihin ka, kailangan mo munang pumayag. Malinaw na hindi magkapareho ang kanilang pagkakaintindi sa salitang apihin. Agad na galit ang huli. Ang kanyang mga kamay na parang jade ay kinurot ang kanyang dibdib. Hindi gaanong masakit, bagkos. Nakakakiliti, muntik nang bumagsak si Yeming. Alam niyang kung magpapatuloy pa siyang mang-asar ng ganito, baka may mangyari. Kaya dali-dali niyang sinabi, Jiangsu, ano ang iyong mga plano sa hinaharap? Pagkatapos mong bumalik, si Great Emperor ng Vermilion Bird, papatayin ka ba talaga niya? Uminit ang puso ni Jiangsu. Sinabi, hindi ko rin alam. Nanahimik si Yeming. Medyo nalungkot din siya. Hindi niya alam kung paano aayusin ang kabilang panig. Pag-uusapan ang bagay na ito, lahat ay may kinalaman sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya na pumayag sa hiling ni Jiangsu na dalhin siya palabas, hindi sana mangyayari ang maraming bagay na ito. Yeming, susunod na ako sa iyo. Pwede ba? Ang boses ni Jiangsu ay parang lamok. Halos hindi marinig. Si Yeming ay hindi tanga. Sa kabaligtaran, napakatalino niya. Paanong hindi niya maiintindihan ang nararamdaman ni Jiangsu? Ngunit, mga kaaway niya ay nasa lahat ng dako. Sarili niyang ang kaligtasan ay mahirap pang tiyakin. Lalo na't si Sulan ay hindi pa naiiligtas. Kung magdadala pa siya ng isa pang Jiangsu, hindi ba't mas lalo lang siyang mapapahamak? Nanahimik sandali, sinabi niya, ang mabangis na tigre ay hindi kumakain ng sarili niyang anak. Lalo na't ikaw pa rin ang kanyang anak. Isang tingin lang, makikita na ng iyong ama. At saka, hindi ka naman nakagawa ng anumang krimen na labag sa batas. Hindi siya aabot sa punto na talagang parurusahan ka. Umiling si Jiangsu. Kahit ano paman, nanlamig na ang puso ko. Ayoko nang makita siya. Ang pinakawalang awa ay ang pamilya ng emperador. Dapat mong maintindihan. Pinayuhan ni Yeming. Sa pagiging prinsesa ng Vermilion Bird, maging sa cultivation o sa kinabukasan, mas nakalalamang ka kaysa sa ordinaryong tao. Kaya, hinding-hindi mo dapat ito sayangin. Hintayin mong isang araw ay makapasok ka sa Divine Realm. At makatapak pa sa Eternal Path. Saka mo na naising maging malaya. Hindi pa huli. Alam ni Jiangsu na nag-aalala si Yeming para sa kanya. Mahina siyang bumantong hininga at sinabi, pakikinggan kita. Pagsikat ng araw, sa wakas ay nakarating na sila sa In-laws Lake. Ang In-laws Lake ay hindi malaki. Sabi-sabi, sa pamamagitan ng refleksyon sa lawa, makikita ang itsura ng magiging kapareha sa buong buhay. Ang tanawin sa In-laws Lake ay napakaganda. Bagamat madaling araw pa lang, ang mga binata at dalaga rito ay hindi mabilang. Bawat pares, nagmamahalan. Nakakainggit. Sa paglapit sa In-laws Lake, tila naging mahiyain si Jiangsu. Ang kanyang mukha ay may pag-asa ngunit may takot din. Dahan-dahan siyang lumapit sa pampang ng lawa. Ang kanyang magagandang mata ay matamang nakatitig. Nakatitig. Gustong makita ang refleksyon ng kanyang kalahati. Pagkalapit niya, lumapit din si Yeming para makisaya. Magkatabi silang nakatitig sa ibabaw ng lawa. Pagkatapos, kinamot niya ang kanyang ulo. Nagtataka at nagtanong, anong In-laws Lake? Niloloko tayo. Sa loob, malinaw na anino mo lang at anino ko ang naroon. Si Jiangsu naman ay hindi man lang nadismaya. Bagkos, namula ang kanyang mukha, ngumiti siya ng isang beses at sinabi, Tara na. Pagkatapos tingnan ito, hindi naintindihan ni Yeming, masyadong mahirap. Pagpunta rito, kahit papaano, dapat tingnan ng ilang beses. Nakita ko na siya. Hinayla ni Jiangsu si Yeming at tumalon papunta sa langit. Tila ayaw niyang manatili ng matagal. Walang nagawa si Yeming kundi sumama sa kanya palayo, habang walang tigil na bumubulong sa kanyang bibig. Pumunta sa isang. Hindi nagtagal pagkaalis nilang dalawa. Isang dalaga at isang binatilyo ang pumasok sa harap ng lawa. Nahihiyang nagtanong ang dalaga sa binatilyo. Lang, kung makikita ko ang ibang tao sa lawa, magagalit ka ba? Magagalit, ngumisi si lang. Handgal na bata, itong In-laws Lake, kailangang dalawang tao ang sabay na tumingin para gumana. Kung may kapalaran,
ang refleksyon ng tao ay magiging napakalinaw. Kung walang kapalaran, ang refleksyon ng kabilang panig ay magiging malabo. Pagkasabi nito, niyakap niya ang dalaga. Magkatabing pumunta sa harap ng lawa. Sa tubig ng lawa, gaya ng inaasahan, may dalawang malinaw na refleksyon ng tao. Tuwang-tuwa ang dalaga, napanatag ang loob, hinigpitan ang yakap ng binatilyong si Elang, at hinalikan ito ng malalim. Samantala, sina Yeming at Jiang Zhu ay dumaan sa White Tiger Empire at nakarating sa baybayin ng West Sea. Ang West Sea ay hindi kasing sagana ng East Sea, hindi rin kasing misteryoso ng South Sea, at lalong hindi katulad ng pagiging tiwangwang ng North Sea. Bihira itong banggitin ng mga tao. Ang West Sea, tila nakalimutan na ito. Ngunit, nang tumayo silang dalawa sa baybayin ng West Sea, sa buhanginan, nabighani sila sa natatanging tanawin nito. Ang araw ay papalubog na sa kanluran. Ang West Sea ay isang malawak na gininto ang tanawin. Ang dagat at langit ay iisa ang kulay. Hindi may larawan sa salita ang ganda. Ilang mga ibong dagat ang lumilipad sa kalangitan. Naglalabas ng malambing na huni. Napakaganda, bulong ni Jiang Zhu. Yeming, sa hinaharap, bawat taon, kailangan mong sumama sa akin dito ng isang beses. Suminghal si Yeming ng ilang beses. Walang oras, biglang nasira ang magandang kapaligiran. Ang payat na kamay ni Jiang Zhu na parang jade ay kinurot ang tainga ng nasa harap niya. Kinagat ang ngipin, at mabangis na nagtanong, wala kang oras. Napasigaw sa sakit si Yeming. Walang tigil na humihinga ng malamig na hangin. Walang tigil na nagsabi, may oras, kahit wala. Sasamahan kita. Noon lamang binitawan ni Jiang Zhu ang kanyang kamay. Ngumiti at sinabi, mas mabuti pa yan. At saka, biglang may naalala si Jiang Zhu. Lumingon ka. Inabandona mo si Feng Shi. Yung matandang babaeng iyon. Matanda na at humihina na. Hindi ka ba natatakot na yung mga matatandang buto na iyon ay kukunin ka? Muntik nang mapatalon si Yeming. Sumigaw. Anong pinagsasabi mo? Hindi ko siya hinawakan. Paanong? Hahawakan niya ako. Ang ibig mong sabihin, sa hinaharap, hahawakan mo siya. Nanlisik ang mga kilay ni Jiang Zhu. Puno ng killing intent ang dagat. Ngumuso si Yeming. Kung gusto kong hawakan, matagal ko nang hinawakan. Maghihintay pa ba ako hanggang sa hinaharap? Suminghal si Jiang Zhu. O baka naman, hindi kanya pinapahawak. Hindi ba't sinabi mong ang kasal ninyo ay isang transaksyon lamang? Hindi ka rin kinikilala ng Great Emperor ng Azure Dragon. Kung hindi mo siya mahahawakan, at hindi mo rin naman siya gusto, mas mabuting hiwalayan mo na lang siya agad. Hihiwalayan. Tiyak na hihiwalayan, mabilis na sumang-ayon si Yeming. Kung ano ang iniisip niya sa kanyang puso, siya lamang ang nakakaalam. Habang pinagmamasdan nilang dalawa ang tanawin ng dagat, biglang nakita nila sa kalaliman ng karagatan ang isang napakalaking barkong pandigma na dahan-daang papalapit. Ang barkong ito ay sukdulang laki. Napakalaki na kahit nasa daan-daang milya pa ang layo. Makikita na ang pag-iral nito. At saka, mabilis itong tumatakbo. Ang mga taong namamasyal sa baybayin ay nag-iingay. Tila nakilala nila ang malaking barkong ito. Ang hari ng West Sea, bumalik na sa bansa. Nang marinig ang tatlong salitang hari ng West Sea, parehong nagulat sina Yeming at Jiang Zhu. Sa Tianyuan Continent, maliban sa 5 Great Emperors, mayroon pang 3 hari na may sukdulang kapangyarihan. Ang kanilang katayuan ay napaka-espesyal. Sa 5 dakilang imperyo, sumusunod sila sa utos o hindi. At saka, ang kanilang titulong hari ay kinikilala ng 5 dakilang imperyo. Sa madaling salita, bawat isa sa kanila ay sabay-sabay na tumatanggap ng 5 bahagi ng sahod. May 5 bahagi ng teritoryo. Ang 5 haring ito ay sina, hari ng West Sea, hari ng North Sea, hari ng Namkwang. Kabilang sa kanila, ang hari ng West Sea ang may pinakamalaking katanyagan. Sabi-sabi, ang kanyang lakas ay hindi nalalayo sa alinman sa 5 dakilang imperyo. Siyempre, ang sabi-sabi ay sabi-sabi lamang. Kung paano talaga, tanging ang hari ng West Sea lamang ang nakakaalam. Kung nagustuhan ninyo, mangyaring bigyan ako ng isang like at isang subscribe sa channel. Salamat! Nang makitang ang malaking barkong pandigma ay dumaong sa hindi kalaywang daungan. Ang mga sundalo ay parang isdang lamusong sa tubig. Sunod-sunod na bumaba, naghakot sila ng hindi mabilang na mga kalakal papunta sa lupa. Nagtatakang nagtanong si Yeming. Hindi ba't sinabing walang gaanong yaman sa West Sea? Saan galing ang mga kalakal na ito? Sumulyap si Jiang Zhu at sinabi. Narinig ko kay ama na nabanggit niya. Sa kalaliman ng West Sea, maraming mga isla. Ang mga produkto ay sagana. Sa katunayan, mas masagana pa kaysa sa East Sea. Ngunit, ang mga taga-West Sea ay napakabihirang makipag-ugnayan sa mga taga-lupa.
Ang hari ng West Sea ang nag-iisang tulay ng kalakalan sa pagitan ng dalawang panig. Si Yeming, ang kalakalan ay isang napaka-ordinaryong bagay. Ang tinatawag na, ang mga bagay na kakaiba ay tiyak na may demonyo, ibig sabihin. May kakaiba. Ang ganitong paghihiwalay ng West Sea, tiyak na may dahilan. Kumurap-kurap si Jiang Zhu. Kung hindi, pumunta tayo sa West Sea ng isang beses. Sunod-sunod na umiling si Yeming. Huwag na lang. Matagal na tayong wala rito. Marami pa akong kailangang tapusin. Talagang wala akong oras. Si Jiang Zhu ay nagbanggit lamang. Ngumuso at sinabi, hindi pupunta. Sige na, Yeming. Sa ating paglalakbay na ito, maituturing na marami na tayong napuntahan. Kailangan mo na ring bumalik. Hintayin mong matapos ko ang mga bagay sa aking kamay. Saka kita hahanapin. Tumango si Jiang Zhu. Kailangan ngang bumalik muna. Tama ka. Gusto kong magpatuloy sa pag-cultivate. Pumasok sa pag-angat bilang isang divine spirit. Ang prinsesang si Feng Shi, kung ano ang nagawa niya. Kaya ko ring gawin. Sa isip ni Yeming, ikaw na naman, binanggit mo na naman si Feng Shi. Ano ba to? Hindi kaya, nagseselos siya. Namasyal sila sa baybayin ng isang araw. Kinabukasan, pagkasikat pa lang ng araw, nagpaalam si Jiang Zhu kay Yeming. Siya, sa kanyang pagiging prinsesa ng Vermilion Bird. Pagkatapos ay sa pamamagitan ng opisyal na transmission array. Bumalik siya sa Vermilion Bird Empire. Gaya ng inaasahan ni Yeming. Ang Great Emperor ng Vermilion Bird ay hindi siya gaanong pinahirapan. Ngunit, si Jiang Zhu, matapos maranasan ang pagkabigla noon, naging tahimik at hindi na gaanong nagsasalita. Pagkalipas ng ilang araw, nag-retreat na siya para mag-cultivate. Pagkatapos maghiwalay kay Jiang Zhu, bumalik si Yeming sa Earth Sovereign Empire para asikasuhin ang mga bagay tungkol sa pagpapalaganap ng Hao Tianzhou. Ang lalaking nakaputi sa ilalim ni Supreme Emperor Hao Tian. Bagamat nangakong pupuksain niya si Shigo. Ngunit siya, bilang Vice Sect Leader, ay kailangang gawing unang dakilang relihiyon sa Tianyuan ang Hao Tianzhou. Maging lihay timo, walang duda, ito ay isang napakahirap na gawain. Sa huli, ang 5 dakilang imperyo at ang 4 na dakilang divine lands, lahat sila ay itinuturing itong erehe. Lahat sila ay gustong puksain ito para maging masaya. Noon pa, nag-utos na siya, ngunit ang Hao Tianzhou ay palihim na nagpapalaganap ng balita tungkol sa katapusan ng mundo at natanging ang Hao Tianzhou lamang ang makakapagligtas sa sangkatauhan. Ngayon, lumipas na ang ilang panahon. Hindi ko alam kung ano na ang epekto. Punong himpilan ng Hao Tianzhou. Pinulong ni Yeming at Xiao Qiang ang mga dakilang tagapayo. Mga kagalang-galang na dakilang tagapayo. Hindi ko alam kung ano na ang progreso ng sitwasyon, tanong ni Xiao Qiang. Ang dakilang tagapayo na si Ye Tiannan ay nag-cross ng mga kamay at sinabi. Bumabati kay Sect Leader. Ang pagpapalaganap sa iba't ibang lugar ay medyo naging maayos. Sa kasalukuyan, hindi bababa sa 3 bahagi ng mga mamamayan ang naniniwalang lilito si Shigo. Nagulat si Yeming sa pagkakataong ito. 3 bahagi ng mga mamamayan. Ganoon kabilis. Sinabi ni Ye Tiannan. Bumabati kay Vice Sect Leader. Kamakailan, natuklasan naming maliban sa ating Hao Tianzhou. Ang opisyal na panig ng 5 dakilang imperyo ay tila sinasadya o hindi sinasadyang nagpapalaganap din ng mga eksena ng katapusan ng mundo. Sa pagkakataong ito, nagtaka si Yeming. Hinimas niya ang kanyang baba. Napaisip ng malalim. Xiao Qiang, Ye Shumi, dakilang tagapayo Ye. Alam niyo ba ang layunin ng kilos na ito ng 5 dakilang imperyo? Pansamantala, hindi pa gaanong malinaw, sabi ni Ye Tiannan. Ngunit, ayon sa mga impormasyong nakalap mula sa iba't ibang imperyo, ang 5 dakilang imperyo ay tila may iisang pagkilos. Sinabi ni Yeming, ang bagay na ito, napakakakaiba. Ang 5 dakilang imperyo, malinaw na hindi nila tayo tinutulungan. Tiyak na may malaki silang ikikilos. Ye Tiannan, Vice Sect Leader, gusto niyo po bang i-activate natin ang ating mga matataas na antas na especially iya sa 5 dakilang imperyo? Iwinasiwas ni Yeming ang kanyang kamay. Hindi na kailangan. Ang bagay na ito, marahil ay mabilis ding magkakaroon ng linaw. Sa kasalukuyan, kailangan nyo pa ring ipagpatuloy ang pagpapalakas ng pagpapalaganap. Gusto kong malaman ng mundo, maliban sa ating Hao Tianzhou. Walang sino man ang makakapagligtas sa mundo. Opo, sumunod ang mga dakilang tagapayo sa utos. Sunod-sunod na umalis. Pagkaalis ng mga dakilang tagapayo, sinabi ni Xiao Qiang, Master, sa tingin niyo po ba, ano ang nangyayari? Kumunat ang noo ni Yeming. Nag-isip sandali, pagkatapos ay sinabi, natatakot akong, ang 5 dakilang imperyo, ay may katulad na plano sa atin. Katulad na plano, hindi naintindihan ni Xiao Qiang. Subukan mong isipin.
Ang pagpapalaganap ng katapusan ng mundo. Kapag lumabas, hindi ba't magkakaroon ng takot ang mga mamamayan? Ito, malinaw na napakasama para sa pamamahala ng 5 dakilang imperyo. Bakit nila ito gagawin? Tanong ni Yeming. Kinamot ni Xiao Qiang ang kanyang ulo. Oo nga po, bakit kaya? Ipinapahiwatig nito na nakahanap na sila ng isang paraan para malutas ang problema ni Shigo, dahan-daang sinabi ni Yeming habang nakakrus ang mga kamay. At saka, ang paraang ito, napakataas ang posibilidad na magtagumpay. Sunod-sunod na tumango si Xiao Qiang. Tiyak na ganoon nga, kung hindi, masyadong handal naman ang 5 dakilang imperyo. Ang 5 Great Emperors, malinaw na hindi sila mga handal. Sa tingin mo ba, sa Tianyuan Continent, maaaring lumitaw ang isang malakas na nilalang na kayang labanan si Shigo? Muling nagtanong si Yeming. Umiling si Xiao Qiang. Hindi. Ang Eternal Nine Realms ay hindi ganoon kadaling abutin. Ang Lord God, mas lalo pang huwag na nating pag-usapan. Kahit pa talagang lumitaw ang ganoong isang malakas na nilalang, hindi rin tiyak na handa siyang makipaglaban ng patayan kay Shigo. Hindi bababasa, kung ako iyon. Hindi ko gagawin. Tama na iyon. Sa loob ng human race, kung walang sino man ang kalaban ni Shigo, kung gayon. Maaari lamang maghanap ng hindi taong malakas na nilalang, sabi ni Yeming. Sila, malinaw na hindi maaaring mag-imbita ng eksperto mula sa Outer Heaven. Ang tanging magagawa nila, ay lumikha ng isang Diyos. Lumikha ng isang malakas na Diyos na kayang puksain si Shigo. Nagulat si Xiao Qiang. Lumikha ng Diyos. Ngunit, sa ganoong paraan, hindi ba't mababawasan ang kapangyarihan ng imperyo? Ito ay isang kilos na walang pagpipilian, patuloy na pagsusuri ni Yeming. Kung hindi nila haharapin si Shigo, mas malaki pa ang mawawala sa 5 dakilang imperyo. At saka, sa paggawa nila nito, maaaring isang bato. 2 ibon. Hindi lamang mapupuksa si Shigo, maaari rin silang makawala sa kontrol ng 4 dakilang Divine Lands. Agad may naisip si Xiao Qiang. Sumigaw. Hindi kaya, gusto nilang lumikha ng isang Diyos na kokontrol sa Heavenly Will. Tumango si Yeming. Tiyak na ganoon nga, ito ang pinakamainam na paraan. Wala nang ibang paraan. Ang 5 dakilang imperyo, ito ay isang malaking panganib, nagulat na sinabi ni Xiao Qiang.